Naglabas na ang Department of Agrarian Reform ng listahan ng mga makakatanggap ng lupa sa Hacienda Luisita. Masama naman ang loob ng ilang hindi nakasama sa naunang listahan. Pero paglilinaw ng DAR o ng Department of Agrarian Reform, hindi pa raw ito ang final list ng beneficiaries. Live mula sa Tarlac City, may report si Sherry Ann Torres. Sherry Ann? Yes, Jessica, ngayon nga 10 barangay yung kinabibilangan nitong listahan na kanina ay pinakalat na o inilabas na Department of Agrarian Reform, at ito ay yung mga magsasaka daw na maaaring magkaroon ng lupa sa Hacienda Luisita sa ilalim na rin ng ating comprehensive reform o agrarian reform program ng pamahalaan. Hindi na itago ng maraming trabahador na Hacienda Luisita ang pagkasabik na mabasa ang ipinaskil ng DAR na preliminary list o paunang listahan ng mga pwede mabigyan ng lupa sa Hacienda Luisita. Yung una niyong naisip na makita niyo yung pangalan? Masaya po. Sa desisyon ng Korte Suprema, inutos nito na ipamigay sa mahigit 6,000 na farm workers na Luisita ang 4,915 hektaryang lupa. 2 ang listahang ipinaskil. 5,365 farm workers ang nakalista sa preliminary list. Sa provisional list naman, 1,221 farm workers ang nakalista. Ang mga nasa provisional list, kulang daw sa dokumento tulad ng payslip, SSS certificate o kaya death, marriage o birth certificate. Pero may ilan din wala sa 2 listahan. Wala ka? Bakit? Ewan namin, bakit wala kami? Pero na-interview kayo? Na-interview kami. Ilang beses po? Mga 4. Pero sabi ng Department of Agrarian Reform, di pa pinal ang listahan. Kung wala yung pangalan nila, pwede sila maghatag ng petisyon para mapasama sila at magpakita ng ebidensya kung bakit sila ay dapat maisama. At kung meron naman silang nakita doon sa 2 listahan na yon na hindi dapat naroroon, meron din silang pagkakataon para sabihin at mag-file ng petisyon para sabihin na hindi dapat kasama yung taong nakalista riyan. Merong nakalista rito na talagang hindi naman farm worker, pero nakalista. Meron talaga kayo na? Meron. Meron naman talagang tunay na beneficiary, pero wala siyang pangalan dito. 30 araw mula ngayon ang palugit ng DAR sa mga gustong umapela. Sa January 2013 daw ilalabas ang pinal na listahan. Target naman daw na maipamahagi ang lupa sa Hacienda Luisita bago o sa May 2013, sabi ni De Los Reyes. Habang nagpapaskil ng listahan ng mga taga-DAR, naghain na rin ang DAR ngayon ng compliance report sa Korte Suprema tungkol sa distribusyon na may 4,000 hektarya na lupa sa Hacienda Luisita base na rin sa utos ng Hudikatura. Yung nakikita nyo ngayon na pinagkakaguluhan ng mga tao dito, ito yung isa sa mga listahan na ipinaskil ng Department of Agrarian Reform dito sa Tarlac, kung saan nga nakalagay yung listahan ng mga farmer beneficiaries ng Hacienda Luisita. Pero yung mga hindi makakapunta sa kanilang barangay hall, pwede naman na magpunta doon sa DAR Regional Office o kaya doon sa kanilang union leaders dahil binigyan din sila ng ganitong listahan ng DAR kung saan nga nandun din yung listahan ng mga sinasabi na magkakaroon daw ng pagkakataon na makatanggap ng lupa mula mismo sa gobyerno. Mahigpit ang kondisyon sa mga makakatanggap ng lupa sa Hacienda Luisita. Kailangan silang lumagda sa kasunduan na nangangakong bumbungkalin nila ang lupa at huhulugan ito sa pamahalaan sa loob ng 30 taon. Pagkatapos ng 5 taon, pwede nang palitan ang paggamit sa lupa o kaya ay paupahan, pero kailangang aprobado ng DAR. Maaari na rin daw ibenta pagkatapos ng 10 taon. Hindi po transferable ang karapatan na magkaroon ng lupa. Nagkaroon lang ng transferable to pagka ito po ay may namatay. Pwede pong bawiin ng gobyerno yung lupa. Jessica, kanina nakausap nga natin itong opisyal ng United Luisita Workers Union at sabi nila yun daw kanilang nalaman na komputasyon ay 40,000 ang pesos ang halaga nitong bawat hektarya ng lupang sakahan na makukuha nila. At ito raw ayon sa kasunduan o base na rin sa unang sinabi sa kanila ay babayaran nga raw nila sa loob ng 30 taon ng hulugan. Jessica? Okay, ulitin lang natin, Sherry Ann, napaka-importante nung binanggit mo, no? Sa loob ng 3 taon, kailangan silang magbungkal ng lupa, hindi nila pwedeng ilipat o ipagawa sa iba. Pero after 3 years, pwede na nilang ipagawa sa iba o kung merong maglilis, ganun ba yun? O parang pwedeng ipagawa nila yung sa iba yung pagbubungkal ng lupa. And then after 10 years, dun pa lang nila pwedeng ibenta yung lupa. Tama?
O Jessica, linawin lang natin, 5 taon na kailangan nilang magbungkal ng lupa at Okay. ito ay merong commitment na lupang sakahan ang magiging purpose nito. Pagkatapos sa loob ng 10 taon, doon lamang nila pwedeng ipagbili ito. Pagdating ng 5 taon, doon lamang nila pwedeng baguhin ang paggamit o purpose ng lupang sakahan na hinuhulugan nila. At kung ang plano naman nila ay paupa ito sa iba, kailangan ito ay subject for approval pa ng DAR. Jessica? Okay, at ang next step sa prosesong ito, ngayon naglabas na ng listahan, tapos yung mga wala sa listahan pwedeng umapila, ano ang susunod na, Sherry Ann? Pag Jessica, oras na maisumite nitong nasa listahan na kulang yung dokumento, no, kapag nakumpleto nila ito, muli silang i-evaluate ng DAR. Pagkatapos ay merong posibilidad na muli silang ipatawag para sa interview. Ang final list ay ilalabas nila sa January. Ito yung sinasabi nga ni Secretary De Los Reyes. Ito daw yung magiging pinal na listahan nila na kalaunan nga pagdating ng May, on or before May 2013, ay finally makaka-receive na ng kanilang parcel of land dito nga sa Hacienda Luisita. Okay, Jessica? maraming salamat, Sherry Ann Torres.